Minamalit niya nga Pilipinong tulad mo. Isang mayabang na opisyal ng hukbong Amerikano na may buhok na kulay ginto ang nakusta ng kanyang isang gabi at pagpapakasa sa isang mekaniko. Ngunit nang malaman niyang ang lalaking iyon ay dating kabilang sa pinakamahuhusay na miyembro ng Naval Special Operations Command ng hukbong dagat ng Pilipinas, nahulog ang kanyang loop sa angking kakayahan nito na humantong sa pagbubuntis at kasalan. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Malaking tulong po ito para sa amin. Ang tag-araw sa Nueva Ecija ay malakit at nakakapaso. Ang sikat ng araw na bumubuhos sa malawak na base ng Fort Magsaysay ay tila kayang tunawin ang aspalto at kahit sa lilim ng makakapal na puno ng pino, nanunuot pa rin ang alinsangan. Sa pinakapusong Joint Special Operations Task Force ang Amerika, sa loob ng pinakalihim at pinakabagong laboratorio ng pagbuong nga armas, ang lamig ay ganap na hiwalay sa init sa labas, puno ng tensyon. Sa gitna nito ay nakatayo si Captain Alena Rodriguez, isang buhay na alamat ng hukbong Amerikano. Ang kanyang buhok na kulay ginto, na tila sinipsip ang sikat ng araw, ay maayos na nakatali. Ang matalas niyang nga mata ay nakapako sa kakaibang hugis ng baril na nasa harap niya. Hindi ito matatawag na simpleng baril dahil sa komplikado at kakaibang itsura nito. Ang makinis nito ang katawan na gawa sa titanium alloy ay may malalim na kulay itim na tila sinisipsip ang liwanag. Sa iba't ibang bahagi nito ay may mahindi maintindihang marka at manipis na mga circuit ng enerhiya na nakaukit. Ang opisyal na pangalan nito ay Next Generation Electromagnetic Propulsion Personal Weapon 2, ngunit para sa mga taga-laboratorio, tinatawag nila itong ang hininga ni Bakunawa ng may pakamangha at pagalang. Tulad ni Prometheus na pinarusahan ng walang hanggan dahil sa pananakaw ng apoy ng nga Diyos, ang sandatang ito ay tila bunga ng papasok ng teknolohiya ng tao sa isang sagradong teritoryo. At ngayon, ang hininga ng mitolohikal na nilalang na iyon ay nananatiling malamig at tahimik. Sa loob ng ilang buwan, ibinuhos ni Alena ang lahat para buhayin ang halimaw na ito. Ang pinakamahuhusay na inhinyero at pisiko ay sumubo, ngunit sunod-sunod na kabiguan lamang ang kanilang natamo. Ang magulo at komplikadong internal circuit nito ay hindi kayang basahin ng anumang analysis device at ang pinagkukunan ng lakas nito ay selyado ng isang hindi kilalang material. Tila isang bagay na ginawa para hindi magalaw ni numan maliban sa lumikha nito. Mukhang isa lang itong magandang piraso ng bakal, Kapitan Rodriguez. Ang boses na nakmula sa likuran niya ay paari ni General Ricardo Santos, ang kumanda ng base at matagal na niyang mentor. May bahid ng pagbibiro ang kanyang boses. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Alena ang malamig na ekspresyon sa mga mukha ng ibang opisyal na nakahanay. Sa kanyang perpektong karera, ang hininga ni Bakunawa ay isang mansang hindi mabubura. Bahagyang kumunot ang kanyang no dahil sa nasaktang pagmamataas. Kailangan ko lang po ng kaunti pang panahon, General. Panahon? Ayon sa kagawaran ng tanggulang pambansa, hindi na sila maaring maaksaya pang ang pondo sa proyektong ito. Dahil sa reputasyon mo, binigyan kanila ng huling pagkakataon. Ang salitang iyon ay naksilbing gatong sa pride ni Alena. Siya ay laging pinakamahusay. Ang taong ginagawang possible, ang impossible. Hindi niya matanggap na dahil lang sa isang pirasong bakal na ito, pinagdududahan ang kanyang kakayahan, isang pinahalong galit at katigasan ng ulo ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sige po, kung gayon, idinedeklara ko dito ngayon. Tiningnan niya ng malamig ang lahat ng tao sa laboratorio. Kung sino man ang makapagpapaandar ng perpekto sa halimaw na ito, kahit sino pa siya, ibibigay ko ang aking sarili sa kanya para sa isang gabi. Ang kanyang pasabok na deklarasyon ay nakdulot ng biglang katahimikan sa laboratorio. Ang mga opisyal ay nakatinginan lamang na may halong pagkalito. Ang isang gabi kasama si Captain Alena Rodriguez, ang pinakamahusay na babaeng sundalo ng Amerika na may angking kagandahan, ay isang kaakit-akit na alok, ngunit kasabay nito ay isang imposibleng kondisyon. Nang ang lahat ay umiiling na at ituturing na lamang itong isang padalos-dalos na desisyon ng isang batang henyo, isang boses ang bumasa sa katahimikan. Mari ko po bang subukan? Isang mababang ngunit matatak na boses. Ang lahat ng tingin ay napunta sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Ito ay isang Pilipinong mekaniko na tahimik na nagpupunas ng sahik sa isang sulok ng laboratorio. Nakasuot ng obros na may mansa ng langis, isang mukhang simple at walang interes, at mga mata na malalim at tahimik na hindi tukma sa kanyang kabuuan.
Ang pangalan niya ay Mateo de la Cruz. Isa lamang siya sa maraming sibilyang kontratista sa base na responsible sa pagpapanatili ng pasilidad. Sa isang iglap, narinig ang hindi mapigilang bulungan mula sa mga opisyal. Maging si General Santos ay nagpakita ng pakalito habang napapakamot sa ulo. Ngunit sa mukha ni Alena, isang malamig na ngiti na puno ng pangmamaliit at pagama ang lumitaw. Anon sabi mo? Ayusin mo ito? Lumapit siya kay Mateo at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang matangkad at sanay na katawan ay nagpamukhang maliit sa lalaki. Isang hamak na mekanikong Pilipino na tulad mo, na hindi ko alam kung saan nanggaling, ang maglalakas loob na hawakan ang bagay na ito. Hindi na bago ang ekspresyon ni Mateo sa kabila ng kanyang mapanirang salita. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Alena, kundi sa hininga ni Bakunawa na nasa ibabaw ng mesa. Tila isang matagal ng kaibigan na muling nakita, o isang mortal na kaaway na kaharap. Isang komplikado at malalim na emosyon ang dumaan sa kanyang mata. Lalong nainit ang ulo ni Alena sa kawalan nitong reaksyon. Sige, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Pero kapag pumalpak ka, hubarin mo yung marumi mong overalls at palalayasin ka kaagad sa basen na ito? Akala mo ba makakatabi mo ako sa pagtulok ng basta-basta? Hindi naman po tayo ikakasal, Kapitan. Isang gabi lang naman, unang beses na sumagot, si Mateo na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Dahil sa mapanghamong sagot na iyon, namula ang mukha ni Alena. Naangalit ang kanyang mangipin. Determinado siyang ipatikim sa walang kwentang Pilipinong ito ang tunay na kahihiyan. Bibigyan kita ng 1 linggo. Gamitin mo ang abandonadong ikatlong paggawaan sa dulong bus, manatili karuan at pangilayan mo kung saan kalulugar. At sa gayon, nagsimula ang isang imposibleng pustahan. Inaasahan ng lahat ang kahindi-hindi na pagkabigo ni Mateo at ang kanyang malagim na kahihinatnan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao na nakatago sa ilalim ng overalls na puno ng mansa ng langis. At ang kahulugan ng malalim na kalungkutan at galit na lumitaw sa kanyang mata ng pakmasdan niya ang hininga ni Bakunawa. Ang baril na iyon ay hindi lamang isang sandata. Ito ang pamana ng kanyang ama at ang simulang trahedyang kumuhang lahat sa kanya. Tahimik na kinuha ni Mateo ang baril. Ang malamig na pakiramdam ng metal ay dumaloy mula sa kanyang kamay patungo sa kanyang puso. Ang oras ng pahihiganti ay magsisimula na. Sa dulo ng Fort Magsaysay, ang matagal ng hindi nagagamit na ikatlong paggawaan ay isang libingan ng alikabok at mga kinakalawang na makina. Inakala ni Alena na sa pakulong kay Mateo dito, naibigay na niya ang perpektong kahihiyan. Sa lugar na ito na walang maayos na kagamitan, wala siyang ibang magagawa kundi mawalan ng paasa. Mula sa kanyang opisina, pinapanot niya ang kuha mula sa pansamantalang security camera na ipinakabit sa loob ng paggawaan. Plano niyang personal na saksihan ang kanyang kawawang pagkabigo at tuyain siya. Ngunit ang imahe ni Mateo sa screen ay ganap na iba sa kanyang inaasahan. Hindi siya nataranta o nawalan ng pag-asa. Sa halip, mukha siyang comfortable na parabang nakabalik sa sarili niyang espasyo na matagal niyang inasam. Una niyang nilinis ng maigi ang lugar, inayos isa-isa ang lumang kasangkapan at bumuo ang sarili niyang teritoryo. At nang sa wakas ay inilagay na niya ang hininga ni Bakunawa sa mesa, ganap na nakbago ang kanyang aura. Hindi niya ito tinatrato na parang baril. Tila isa siyang arkeologo na maingat na pinag-aralan ang isang maslang artifact o isang siruhano na sinusuri ang isang kritikal na pasyente. Ang kanyang galaw ay malumanay at punong ngaranasan. Hindi maelis ni Alena ang kanyang tingin nang walang ginagamit na anumang makabagong kagamitan. Sa pamamagitan lamang ang kanyang daliri at matalas na mata, sinusuri ni Mateo ang kalagayan ng baril at sinimulan niya itong kalasin. Ang komplikadong mekanismo na ilang buwan nang pinahirapan ni Alena at ng kanyang mainhinyero ay walang kahirap-hirap niyang tinatanggal na parabang nababasa siya ng isang nakatagong mapa. Sa ilalim ng kanyang magadaliri, sumasayo ang mga espesyal na kasangkapan at ang hininga ni Bakunawa ay nagsimulang hubarin ang kanyang baluti tulad ng isang kabalyero. Napigil ni Alena ang kanyang hininga habang nanunod. Hindi iyon galing ng isang simpleng mekaniko. Iyon ay antas ng isang maestro na may perpektong paunawa at naipong karanasan sa masandata. Sino ka ba talaga? Isang alarma ang tumunog sa isip ni Alena. Ang kanyang pamamataas ay unti-unting napalitan ng padududa. Agad niyang binuksan muli ang personnel file ni Mateo de la Cruz. Mateo de la Cruz, sibilyang manggagawa,
Maintenance, espesyal na pahintulot. Ang file ay napakaikli at kahinahinalang malinis. Tila may sadyang bumura ng kanyang nakaraan. Ginamit niya ang kanyang autoridad para pasukin ang pinakamalalim na database ng Command. Ito ay isang mapanganib na hakbang, ngunit hindi na mapigilan ang kanyang kuryosidad at pagdududa. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, sa wakas ay natakpuan niya ang isang pira-pirasong file na nabura na, Naval Special Operations Command, NAVSOCOM. Naroon ang pangalan ni Mateo de la Cruz, pinunong pangkat tenyente. Malamat na tagumpay sa mga misyon at di karaniwang pag-alis sa serbisyo, dahilan pagsuway sa utos at pagtangkang pagnakaw ng lihim ng militar. Bumilis ang tibok ng puso ni Alena. Hindi siya isang mekaniko, kundi isang dating miyembro ng Special Forces. Ngunit bakit naktatago ang isang tulad niya sa ganitong lugar? Pinagtuunan niya ng pansin ang pagtatangkang pagnakaw ng lihim. Ano ang sinusubukan niyang nakawin? Pinalawak niya ang kanyang investigasyon. Tinunton niya ang pamilya ni Mateo de la Cruz at natappuan niya ang pangalan ng kanyang ama, Dr. Manuel de la Cruz. Isa siyang hanyang inhinyero ngang sandata sa kagawaran ng tanggulang pambansa, 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit namatay siya sa isang trahedya, isang paksabok nga prototype ngang bagong armas na kanyang ginagawa. Ang codename ngang proyektong iyon ay proyektong Agila. Agila. Sa sandaling makita niya ang salitang iyon, kinilabutan si Alena. Sinimulan niyang hanapin ang naiwang gamit ng kanyang ama, si General Douglas Rodriguez. Noong nabubuhay pa ito, siya ang pangkalahatang tagapamahala ng isang joint US-Philippines Weapons Development Project. Sa lumang opisina ng kanyang ama, natakpuan niya ang isang kinakalawang na kahon ng mga dokumento. Sinira niya ang kandado at sa loob ay tumambat ang lumang papel. At mula ron, natuklasan niya ang lihim na sulat sa pagitan ng kanyang ama at ni Dr. Manuel de la Cruz, isang top-secret project na kanilang pinatulungang isagawa, Proyektong Bakunawa. Kasama-sama sulat ang maunang disenyong hininga ni Bakunawa. Ito ang bungangang Proyektong Agila at ang puso ng Proyektong Bakunawa. Isang sandata na lumalampas sa teknolohiya ng sangkatauhan, nilihang ngalawang henyong inhinyero. Ngunit ang nilalaman ng sulat ay naging madilim sa isang punto. Isang hindi pakakasundo sa direksyon ng proyekto at mga pahiwatik ng pakikialam ng isang hindi kilalang puwersa mula sa labas. Hindi ito aksidente, bulong ni Alena. Habang pinagdudugtong niya ang piraso ng katotohanan, isang emergency alert ang lumitaw sa kanyang security terminal. Ang huling nakaligtas na miyembro ng proyektong Bakunawa at dating kasamahan ng kanyang ama, si Dr. Carlos Gomez, ay namatay sa isang aksidente sa pagkalunod sa Palawan, atake sa puso ayon sa ulat. Ngunit naramdaman ni Alena na hindi ito aksidente. Naalala niya ang isang email na ipinadala ni Dr. Gomez sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Napunta ito sa spam folder at hindi niya nabasa. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang email. Isa lang ang nilalaman, ang katotohanan ay nasa loob ng sandata. Tanungin mo ang Pilipino kung ano ang regalong iniwan ng ama para sa anak. Tumalon si Alena mula sa kanyang upuan. Lahat ng piraso ay tumuturo sa iisang larawan. Si Mateo de la Cruz ay hindi isang simpleng takas. Dala niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. At ang susi sa katotohanan iyon ay natutulo sa loop ng hininga ni Bakunawa, ang mismong sandata na kinakalas niya ngayon. Hindi na siya ang mayabang na opisyal na tumatawa at nang mamaliit. Isa na siyang manlalaro na kasamang nasilo sa isang malaking sabwatan. Kinuha niya ang kanyang baril at tumakbo patungo sa pagawaan. Kailangan niyang harapin si Mateo at alamin ang lahat. Malakas na bumukas ang kinakalawang na pinto ngang ikatlong pagawaan. Itinaas ni Mateo ang kanyang mukha sa may pinto. Hingal na nakatayo si Alena. Ang kanyang gaasul na mata ay hindi na puno ang pangmamaliit, kundi ngang pakalito, pakabalisa, at isang bahagyang paggalang. Hawa niya ang kanyang baril, ngunit tila ito para sa sariling proteksyon kaysa sa pananakot. Sino ka ba talaga? Nanginginig ang boses ni Alena. Mabilis siyang lumapit at tumayo sa kabilang panig ng mesa. Sa ibabaw nito, ang hininga ni Bakunawa ay nakakalas sa napakadetalyadong paraan. Ang bawat piyesa ay maayos na nakahanay. Itinigil ni Mateo ang kanyang ginagawa at tahimik siyang tiningnan. Sa wakas, natuto ka ng matanungan tama, Kapitan Rodriguez. Dating Teniente Mateo de la Cruz ng Naval Special Operations Command. Inalis sa serbisyo dahil sa pagsuway sa utos. Ang ama mo, si Dr.
Manuel de la Cruz, ang pinuno ng proyektong Agila at namatay sa isang pagsabog at ang aking ama ay kasosyo niya sa proyektong Bakunawa. Sunod-sunod na sinabi ni Alina ang makatotohanan ng kanyang natuklasan. Hindi na niya ito maaring balewalain. Si Mateo ang pinakamahalagang piraso ng malaking puzzle na ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhi sa mukha ni Mateo. Manaka nga sa ama mo, mahusay kang mangalak ng impormasyon. Oh, lahat nang iyan ay totoo. Sa wakas ay nagsalita na siya. Mababa at kalmado ang kanyang boses, ngunit sa loob nito ay naroon ang galit at pihati na matagal na niyang kinikimkim. Hindi aksidente ang pagkamatay ng aking ama. Gawa iyon ng isang lihim na organisasyon sa loob ng militar na tinatawag na Bakunawa na gustong solohin ang proyekto. Sinubukan nilang nakawin ang teknolohiyang binuo ni Dr. De La Cruz at General Rodriguez para gawin itong sarili nilang armas. Dahil sa takot na magamit ito sa kasamaan, sinubukan nilang itago ang pinakapusoeng dataang proyekto. Sa prosesong iyon, pinatay ang aking ama at ipinasa sa kanya ang lahat ng sisi. Sinubukan ko lang hanapin ang mapapeles ng aking ama ayon sa huli niyang mensahe. Pero pinalabas nila akong traidor na nagnanakaong lihim ng militar at pinalayas sa serbisyo. Simula nun, nabuhay akong parang multo, umiwas sa kanilang mga mata para hanapin ang katotohanan. Sila rin ang pumatay kay Dr. Gomez. Bulong ni Alana. Walang duda. Tinatanggal ng Bakunawa ang lahat ng nakakalam sa kanilang pag-iral. Malamang, ikaw o ako na ang susunod. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang kaaway ay malaki at malupit. Hindi na ito usaping ang personal na karangalan o pride. Ito ay usaping ang kaligtasan. Ano yung regalong iniwan ng ama mo? Tanong ni Alena. Naalala ang huling mensahe ni Dr. Gomez. Itinuro ni Mateo ang energy core, ang pusong baril, mula sa mga nakakalas na piyesa, nandito sa loop. Para pahandaan ang pag-abuso ang Bakunawa sa teknolohiya, itinago ang aking ama ang lahat ng orihinal na data ang proyekto at ang ebidensya ng kanilang krimen sa isang microdata chip dito sa loop at idinisenyo niya ito para isang tao lang ang makapagbukas. Ang ama mo, umiling si Mateo. Alam niyang mapapahamak siya. Kaya idinisenyo niya ito para lang sa taong may pinakamalapit na genetic match sa kanya ako lang ang makapagbubukas nito. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Ito ang susi. Namangha si Alena. Isang advanced na biometric security system. Naniniwala si Dr. Manuel de la Cruz na balang araw ay hahanapin ng kanyang anak ang katotohanan at ipinakatiwala niya ang huling pag-asa sa kanya. Kung gayon, buksan mo na. Buksan mo ngayon para mailantat natin ang lahat. Hindi ganun kadali, mahinahong sabi ni Mateo. Idinisenyo ang core na ito na mapadala ng signal sa labas sa sandaling mabuksan para na rin nating sinabi sa Bakunawa kung nasaan tayo. Hindi ito maaring buksan basta-basta hanggat hindi pa handa ang lahat. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa lumang speaker ng pagawaan, si General Santos. Kapitan Rodriguez, pumunta ka agad sa opisina ko kasama ang mekanikong iyan. Sinimulan ng imbestigahan ng nakatataas ang iyong nga di autorisadong kilos. At may ilang tanong daw sila para sa mekanikong iyan. Ang boses ay kalmado gaya ng dati, ngunit pareho nilang naramdaman ang malamig na babala sa likod nito. Ang makamay ngang Bakunawa ay umabot na hanggang sa pinakamataas na pamunuan. Si General Santos man ay kasabwat nila o nasa ilalim ngang kanilang presyon. Hindi na sila ligtas dito. Patibong yan, bulong ni Alena. Kapag pumunta tayo, hindi na tayo makakabalik ng buhay. Walang imik na sinimulan ni Mateo na buuin muli ang hininga ni Bakunawa sa napakabilis na paraan. Ang kanyang galaw ay parang mahika. Sa loob ng ilang minuto, ang baril ay bumalik sa perpektong anyo nito. Ngunit nanatili itong isang tahimik na halimaw, hindi gumagana. Kaya mo bang ayusin yan? Tanong ni Alina na may pag-asa. Hindi ko ayusin. Binuksan ni Mateo ang grip ng baril. Tinanggal ang isang maliit na battery pack at ipinalit ang maliit na baterya mula sa kanyang relo. Emergency power, isang puto lang ang kaya nito. Ito na ang gagamitin natin para makatakas. Sa sandaling sabihin niya iyon, isang malakas na tunog ang narinig ng isara at ikandado mula sa labas ang mabigat na pinto ng paggawaan. Kasabay nito, namatay ang lahat ng ilaw at bumalot ang kadiliman sa gitna ng dilim. Maraming yabak ang papalapit na tila pinapalibutan ang paggawaan.
Ang anino ng Bakunawa ay sa wakas dumating na para tapusin sila. Hinawakan ni Alena ang kanyang baril. Si Mateo naman ay mahigpit na hinawakan ang hininga ni Bakunawa na may natitirang isang pagkakataon. Wala na silang matatakbuhan, wala nang maatrasan. Isang ganap na kadiliman. Ang lupngang ikatlong pagawaan ay naging parang kailaliman ng dagat na walang liwanag. Sa labas, malakas na hangin at ulan ang humahampas sa mga lumang pader na yero na lalong nakpapataas sa tensyon ng dalawang nakakulong sa loob. Makatalikot, pinigil ni na Mateo at Alena ang kanilang pahinga. Sa dilim, naging matalas ang kanilang nga pandama. Ang kalansing ng metal, ang bahagyang kiskisan ng basang bota sa semento, at maging ang mahinang bulong ng kaaway sa dilim. 6, hindi. Hihit sa 8, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay halos sumanip sa kadiliman, mababa at kalmado. Ang nga paksasanay niya nung nasa Navsocom ang paglusop sa teritoryo ngang kaawe sa ganap na kadiliman ay nakatata sa kanyang katawan. Para sa kanya, ang dilim ay hindi katatakutan, kundi isang pamilyar na larangan ng digmaan. Lahat sila ay may silencer at night vision goggles. Talo tayo, sagot ni Alena. Isa rin siyang elit ng hukbong Amerikano. Agad niyang sinuri ang sitwasyon at naisip ang pinakamalalang senaryo. Ngunit sa kanyang boses, walang takot, kundi malamig na determinasyon. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabo ang narinig mula sa kabilang dulo ng pagawaan ng bumaksa ang isang metal na estante. Kasabay ng ingay, sunod-sunod na bala ang tahimik na umulan sa direksyong iyon. Pinunit ng mga 3 round ang dilim at binutas ang estante. Iyon ay resulta ng isang lumang wrench na ibinato ni Mateo. Nalaman na nila ang posisyon. Sa maikling sandali ngang pakulan ngang bala, ginamit ni na Mateo at Alena ang liwanag para maisaulo ang posisyon ng makaawe at ang layout ng pagawaan. Sabay silang gumulong sa makaibang direksyon. Nakubli si Alena sa likod ng isang malaking blok ng makina at gumanting ang putok. Ang kanyang putok, hindi tulad ng samgakawe na may silencer, ay yumanik sa buong pagawaan. Isa itong kalkuladong hakbang para lituhin ang nga kalaban. Si Mateo naman ay dumausdos sa ilalim ng isang lumang sasakyan. Hawak niya ang hininga ni Bakunawa na naingat ng isang pagkakataon. Hindi siya bumaril, hindi pa ito ang tamang oras. Ang isang putok na ito ay hindi para pumatay, kundi ang tanging susi para makalabas sa impernong ito. Naging matindi ang labanan. Sa dilim, ang makabilang panik ay umaasa sa tunok at liwanag para matukoy ang posisyon ng isa't isa habang umiiwas sa mga bala. Ang nga mersenaryo nga Bakunawa ay mga sanay na mandiringma, ngunit naksimula silang mataranta sa hindi inaasahang lakas ng paglaban. Ang kalaban nila ay hindi isang nag-isang mekaniko at isang babaeng opisyal, kundi dalawang mababangis na hayop na nagahari sa dilim. Ngunit kitang-kita ang kanilang dehado sa bilang. Ang mabala ay walang tigil na tumatama sa kanilang pinagtataguan. At ang pakubkop ay unti-unting sumisikip. Narinig ni Alena ang tunog ng pagkaubos ng kanyang bala. Mateo, wala na tayong oras. Sa halip na sumagot, muling itinuon ni Mateo ang hininga ni Bakunawa. Hindi niya tinutukan ang makaawe. Ang kanyang mata ay nakatutok sa luma at kinakalawang na pader sa kanlurang bahagi ng pagawaan sa itaas ng mersenaryo. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pampasabok na natutunan sa Navsocom at ang disenyo ng kanyang ama para lubusang maunawaan ang tunay na lakas ng sandatang ito. Takpan niyo ang tanga niyo, sigaw niya, at kasabay nito ay kinalabit ang gatilyo. Ang hininga ni Bakunawa ay hindi naglabas ng putok. Sa halip, isang tunong ang makina ang umugong at ang hangin sa paligid ng dulo ang baril ay nagsimulang may distot na may kasamang aso na liwanag. Ang energy circuit na nakaukit sa katawan ng baril ay nagliwanag na parang kidlat na nagipon ng napakalaking enerhiya. At sa susunod na sandali, isang sinanga aso na liwanag ang pumunit sa kadiliman. Hindi ito isang ordinaryong sinag. Ito ay isang pagsabog ng pinagsamang malakas na electromagnetic pulse, M, at kinetic energy. Sa halip na malakas na putok, isang matinis na tunog nga, pagkasira ang bumalot sa buong pagawaan. Ang night vision goggles ng mga mersenaryo ay sumabog at naglabas ng kislap at ang kanilang makagamitang pangkomunikasyon ay tumahimik. Ang kanilang nga makabagong gamit ay naging walang silbi sa isang iglap. Nawalan ng paningin at pandinih, nagkagulo at nagsigawan ang mga mersenaryo. At sumunod ang tunay na pagkawasa. Ang pader na tinamaan ng aso na sinag ay sumabo na parang tinamaan ng isang dambuhalang martilyo. Ang pirasong nyero at semento ay lumipat palabas sa gitnang ulan
na nagiwan ng isang malaking butas, 100 palabas. Ngayon na! Hindi nag-atubili sina Mateo at Alena. Buong lakas silang tumakbo patungo sa bagong gawang butas. Huli na nang mapaputok ang mga naguguluhang mersenaryo. Ang kanilang kilos ay sinbilis ng hangin sa dilim. Nilampasan nila ang mga labi nga sirang pader at tumalon palabas sa gitna ng bumubuhos na ulan. Pinalamig nga malamig na pata nga ulan ang kanilang nga nagiinit na katawan. Mula sa likuran, narinig ang masigaw ngalit at putukan at nagsimulang umalingaw-ngaw ang sirena ngang alarma sa buong base. Ngunit hindi sila lumingon. Tinawit nila ang hangganan ng base at naktago sa kakahuyan ng nga puno ngang pino. Ang putik at basang dahon ang nakbura ngang kanilang nga bakas. Gaano katagal silang tumakbo? Nang humina na ang tuno nga sirena at halos maubusan na sila nga hininga, sa wakas ay huminto sila. Sumandal sa isang malaking puno, pareho silang humihingal. Nang mawala ang adrenaline, naramdaman nila ang sakit sa buong katawan. Ngunit nakaligtas sila. Tiningnan ni Alena si Mateo sa dilim. Ang lalaking Pilipino na nakasuot ng overalls na punong langis na kanyang hinamak at binalewala. Ngayon lang, sinira niya ang isang imposibleng pakupkop sa isang putok lang. Salop nga niyang puso, ang huling piraso ang nganyang kayabangan ay nadurok. Sa lugar nito, isang kakaibang pakiramdam ng pakikiisa ang nagsimulang umusbong, isang pakiramdam na kasama na niya ang lalaking ito sa isang kapalaran. Opisyal na silang matakas ngayon, ang buong base hindi, ang buong dambuhalang organisasyon ng Bakunawa ay hahabol sa kanila. Ngunit sa dilim, habang pinakikinggan ang pahingal ng isa't isa, sa unang pagkakataon, hindi sila natakot. Dahil hindi na sila nag-iisa. Lalong lumakas ang ulan, at ang kagubatan ng Fort Magsaysay ay malugot na tinanggap ang 2 takas. Ang kanilang tunay na digmaan ay ngayon palamang magsisimula. Ang kagubatan ngang Sierra Madre ay mamasa-masa at malamig. Ang basang uniforma ay parang tingga sa bigat, at ang mga sangangang puno ay nag-iwan ng gasariwang galos sa kanilang nga mukha. Umiwas sina Mateo at Alena sa mga asong pantunton at mga helikopter sa lublang isang buo araw ng pagtakbo at paglalakad. Pagsapit ng bukang liwewe, natakpuan nila ang isang lumang kubo na nakatago sa kalaliman ng gubat. Ang pinto ay nakasara ng isang kinakalawang na kandado, ngunit madali itong binuksan ni Mateo gamit ang ilang alambre mula sa kanyang bulso. Ang loob ng kubo ay puno ng alikabok at amoy ng papel, ngunit ang pagkakaroon ng masisilungan mula sa ulan at hangin ay parang langit. Pareho silang napaupo sa sahig nang mawala ang tensyon. Ang kanilang makatawan, naubos ng adrenaline, ay sumisigaw sa pagod at sakit. Nakita ni Alena ang isang daplis ng balas sa kanyang braso. Si Mateo naman ay may malalim na sugat mula sa isang matulis na piraso ng metal sa kanyang tagiliran. Huwag kang gumalaw. Naghahanap si Mateo ngang isang maalikabok na first aid kit sa isang sulok. Kumuha siya ng disinfectant at benda at sinimulang gamutin ang sugat ni Alena. Ang kanyang nga galaw ay magaspang ngunit nakakagulat na delikado. Tahimik na pinanot ni Alena ang kanyang walang ekspresyong mukha habang ginagamot siya. Kahapon lang, ito ang lalaking kanyang hinama. Ngunit ngayon, siya ang tanging kasama na nagligtas sa kanyang buhay. Salamat mahina, at paus niyang sabi. Sa halip na sumagot, si Mateo naman ang gumamot sa sarili niyang sugat. Nang punitin niya ang kanyang damit, lumitaw ang kanyang katawan na puno ng matipunong kalamnan at hindi mabilang ng mga peklat, malalaki at maliliit. Ito ay patunay nga matitinding labanan na kanyang pinagdaanan bago pa man siya mamuhay na parang multo. Sa gitna nga awkward na katahimikan, nagsindi sila nga apoy sa isang lumang pugon para patuyuin ang kanilang nga damit. Ang nagliliyap na apoy ay nagbigay liwanag sa kanilang mapagot na mukha. Ngayon, kailangan nilang magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Siguradong inilabas na nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa atin. Unang nagsalita si Alena. Samga oras na ito, wanted na tayo sa buong bansa para sa pagtakas at terorismo. Hindi natin magagamit ang credit card, cellphone, wala, may bahid ng kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Para sa kanya na laging nasa itaas ng sistema, ang mapalabas dito ay isang nakakalulang sitwasyon. Inaasahan ko na yan. Si Mateo ay nakakagulat na kalmado. Inalis niya ang isang bato mula sa pugon at kinuha ang isang pakete na salyado sa plastik. Matagal ko nang inihanda ito. Sa loob ng pakete ay may 2 pekeng ID, kaunting pera, isang lumang satellite phone, at isang maliit na laptop. Sa loob ng maraming taon na pagtakas sa Bakunawa, palagi siyang handa na iwan ang lahat
Muling namangha si Alena sa kanyang pagiging handa. Ginamit ni Mateo ang satellite phone para kumonekta sa isang secure channel at alamin ang sitwasyon sa labas. Naging seryoso ang kanyang mukha. Gaya ang inaasahan, iniulat ang media na tayo ay naging radikal, inatake ang base at tumakas dala ang isang armas. Si General Santos ay mariing kinonde na tayo at nag-utos ang shoot to kill order. Ang kakayahan ng Bakunawa sa pagmamanipulan ng impormasyon ay hindi kapanipaniwala. Sa isang iglap, ginawa nila silang nga bayani na naging terorista. Wala nang tutulong sa kanila. Ang buong mundo ay kanilang kawe. Paano tayo napunta sa ganito? Tumawa si Alena ng may kapaitan. Ito ba ang kapalit ng buong buhay na paglilingkod sa bayan? Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang nga mata, maaluhang hindi pa niya nailabas kailanman. Sa sandaling iyon, ipinato ni Mateo ang isang lumang kumot sa kanyang nga balikat. Ganito ang mundo. Kaya kailangan ang mataong tulad natin. Sa kanyang simpleng paalo, pinigilan ni Alena ang kanyang nga luha. Matagal na nilalabanan ng lalaking ito ang hindi makatarungang mundo. Hindi na niya maaring ipakita ang kahinaan. Ang ilang araw sa kubo ay nagbigay sa kanila ng panandaliang pahinga. Habang nabubuhay sa kakarampot na pagkain, nagsimula silang makuwento tungkol sa isa't isa. Ikinuwento ni Alena kung gaano kadakila at kapuri-puri ang kanyang amang si General Douglas. Si Mateo naman ay mahinahong ibinahagi na ang kanyang amang si Dr. Manuel de la Cruz, bagamat gumagawa ng mga sandata, ay isang idealista na higit sa lahat ay nagmamahal sa kapayapaan. Napatanto nila kung gaano makatulad ang kanilang mga ama. Pareho silang lumaban sa isang malaking kasamaan para ipatanggol ang kanilang mga paniniwala at parehong naksakripisyo. At ngayon, ang kanilang anak na lalaki at babae ang nagpapatuloy sa laban. Higit pa sa lahi at kasarian, nabuo sa pagitan nila ang isang malalim na ugnayan sa ilalim ng pangalan ng kanilang maama. Kailangan na nating umalis, sabi ni Mateo makalipas ang ilang araw. Masyado nang mapanganib kung matatagal pa tayo rito. Kailangan nating suriin ang data chip sa loob ng hininga ni Bakunawa. Para diyan, kailangan natin ng isang ligtas na lugar na may kuryente. May alam akong lugar, desididong sabi ni Alena. Isang lugar na walang nakakaalam. Marahil ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Ang tinutukoy niyang lugar ay isang lumang bahay bakasyonan ng kanilang pamilya sa tabi, ngalawa sa kalaliman ng Laguna, malapit sa Lake Caliraya, walang kuryente, wala sa mapaisang perpektong taguan. Doon na nanatili ang gaalaala ng kanyang kabataan, kasama ang gabakas ng kanyang ama. Muli silang kumilos sa dilim. Sumakay sa isang ninakaw na lumang pick-up truck, umiwas sa mga checkpoint at tinahak ang mga baku-bakong daan sa bundok. Ang kanilang paglalakbay ay mahirap at mapanganib, ngunit hindi na sila nag-iisa. Ang dalawang dating nakakamaliit at nagbabaliwala sa isa't isa ay ngayon ang tanging makakampi na mapagkakatiwalaan ang likod ng bawat isa. Ang kanilang patutunguhan ay hindi na isang simpleng taguan. Ito na ang kanilang bagong base ng operasyon, kung saan ihahanda nila ang kanilang ganting salakay patungo sa puso ng dambuhalang sabuatan. Sa pagtawid sa hamok ng kabundukan, ang lumang pickup truck ay hirap na umabante sa isang nakalimutang daan. Sa dulo nito, isang lumang bahay na gawa sa kahoy at nababalutan ng baging ang tahimik na natutulo sa tabing lawa. Ang masiglang lugar sa alaala ni Alena ay nagbago na, parang isang kupas na larawan. Naalala niya ang nga araw nganyang kabataan kung kailan siya nangingisda, kasama ang kanyang ama at nanonod ng ngabituin kasama ang kanyang ina. Isang kabalintunaan na ang mapayapang lugar na ito nga alaala ay naging kanilang huling kanlungan. Ang lubong bahay ay tila huminto sa panahon sa ilalim ng makapal na alikabok. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay ganap na hiwalay sa labas. Nagpaandar si Mateo ng dala niyang maliit na generator para sa kuryente at inset up ang laptop at satellite communication device. Si Alena naman ay nahanap nga lumang mapa at dokumento sa opisina ng kanyang ama, naghahanap ng anumang posibleng bakas. Ang lugar na ito ay nagbigay sa kanila ng panandaliang kalimot sa takot ng pagiging tinutugis. Sige, simulan na natin. Makalipas ang ilang araw, matapos ang lahat ng paghahanda, sabi ni Mateo habang inilalagay ang hininga ni Bakunawa sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa dati. Sa sandaling buksan natin ang energy core, muli tayong mahuhuling radar ng Bakunawa, hindi magiging mahaba ang ating oras. Kailangan nating i-back up ang lahat ng impormasyon. Burahin ang ating bakas
at umalis dito. Handa na ako. Umupo si Alena sa harap ng laptop at pinatakbo ang data analysis program. Huminga ng malalim si Mateo at idiniin ang kanyang hinalaki sa maliit na ukang ng energy core. Nang makilala nito ang kanyang fingerprint, daloing dugo, at iba pang biometric signals, isang tunog ang narinig at ang vacuum ay nawala. Tulad ng isang usbong ng bulala na bumubuka, dahan-dahan itong nahati sa 5. Sa gitna nito, isang maliit na crystal data chip ang lumulutang na kumikinang na parang bituin. Ang huling pamana ni Dr. Manuel de la Cruz sa kanyang anaang piraso ng katotohanan. Maingat na kinuha ni Mateo ang chip at ikinonekta sa laptop. Isang ilo ng libu-libong naka-encrypt na file list ang naksimulang dumaloy sa screen. Grabe! Bulong ni Alena. Nandito ang lahat tungkol sa proyektong Bakunawa. Nagsimula ang kanilang karera laban sa oras. Si Mateo ang nagdikot ng encryption ng kanyang ama, habang si Alena, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang military strategist, ang nak-prioritize ng impormasyon at nak-uri-uri ng mahalagang nilalaman. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto. Naglalaman ang file ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang tunay na layunin ng Bakunawa ay hindi lamang pagbuo ang bagong armas. Ito ay ang paglikha ng isang perpektong remote assassination system na kayang pumatay ang sinuman sa buong mundo nang walang iniwang bakas. Plano nilang gamitin ang teknolohiyang ito para kontrolin ang politika at ekonomiya ng mundo mula sa anino. At natapwan nila ang huling talaarawan ni Dr. de la Cruz isang video file. Sa screen, lumitaw ang pagod na isura ni Dr. Manuel de la Cruz, na para bang alam na niya ang kanyang kamatayan. Nanginginig ang boses na ikinuwento niya ang lahat ng katotohanan. Ang pagbabanta ng Bakunawa sa kanya at ang pagsabot na sinadyang planuhin para nakawin ang teknolohiya. Umiyak siyang humingi ng tawa sa kanyang anak na si Mateo at nag-iwan ng huling salita na ilantad ang katotohanan. Isang mainit na luha ang dumaloy mula sa mga mata ni Mateo habang pinapanot ang video. Ngunit ang tunay na gulat ay sumunod. Isang file na may pangalang listahan ng matatanggalin. Walang kamalay-malay na binuksan ni Alena ang file at sa loop, natapwan niya ang isang pamilya na pangalan at nanigas, General Douglas Rodriguez, ang kanyang ama. Nakasulat sa file na natuklasan ng kanyang ama ang tunay na layunin ng Bakunawa at naghahanda na itong ilantad. At sa mismong araw na sinabing namatay siya dahil sa atake sa puso, siya pala ang unang test subject ng assassination system ng Bakunawa. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi natural. Ito ang unang opisyal na pagpatay ng Bakunawa. Papa, gumuho ang mundo ni Alena. Ang kanyang ama, na buong buhay niyang pinaniwala ang isang bayani, ay hindi namatay sa karangalan. Biktima siya ng pinakamasamang sabuatan ng sistemang pinaglingkuran niya, napasubsob siya sa mesa at humagulgol. Ang mayabang at matatak na babaang opisyal ay wala na. Tanging ang pihatingang isang anak na nawalan ng ama ang naroon. Tahimik na lumapit si Mateo sa tabi niya. Dahil nabuhay siya para sa paghiganti sa kanyang ama, mas naunawaan niya ang kanyang sakit kaysa kaninuman. Akot niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Alena. Sa halip ng mga salita nga alif, ang kanyang kilos ay naglalaman ng malalim na simpatya at pakikiisa. Ipinatong ni Alena ang kanyang kamay sa kamay ni Mateo. Sa unang pagkakataon, tapat nilang hinarap ang sugat ng isa't isa. At sa sandaling iyon, isang matinis na tuno ang umaling-awngaw mula sa emergency alarm na inilagay ni Mateo sa paligid ng bahay. Sa screen ng laptop, sa satellite map, dose-dose ng nga itim na SUV ang nakapalibot at mabilis na papalapit sa kanila. Nahanap na nila tayo. Ang signal na ipinadala na data chip ay na-trace ng Bakunawa, tapos na ang kanilang maikling kapayapaan. Nakuha nila ang katotohanan, ngunit ngayon ay nasa isang bita sila. Pinunasan ni Alena ang kanyang nga luha at tumayo. Ang kanyang nga mata ay namumula sa pihati, ngunit sa loob nito ay nagaalap ang isang galit at paghihiganti na hindi may kukumpara sa dati. Hindi ko sila mapapatawad. Tinapos ni Mateo ang pag-backup ngang data at tinanggal ang chip. Ibinigay niya kay Alena ang natitirang baril. Hindi na tayo tatakas ngayon. Tumingin sila sa labas ngang bintana. Ang dating mapayapang lawa ay nilalamon na ngang aninong gadiliman. Ngunit sa kanilang nga mata, wala nang takot. Ang pamana ng kanilang nga ama ay nag-iwan sa kanila hindi lamang ng pihati, kundi ngang isang malinaw na dahilan para lumaban. Ang bahay bakasyonan ay hindi na isang kanlungan. Kailangan itong maging isang kuta para sa huling laban. Ang katahimikan ay parang mataang bagyo. Ang kagubatan sa paligid ngang bahay ay biglang tumahimik. Ang huningam gaibon,
Ang tunong ngang dahong hinahangin lahat ay nawala. Isang perpektong katahimikan. Agad na naintindihan ni na Mateo at Alena kung ano ang ibig sabihin nito. Dumating na ang kaawe at nakumpleto na ang pakupkop. Malapit nang bumukas ang pinto ng impyerno. Wala tayong oras, mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay bumalik na sa pagiging isang ilit na mandiri mga nafsokom. Masamang napansahan ang lugar na ito. Gawa sa kahoy ang napakaraming bintana. Pero may pagkakataon tayong maging nga mga ngaso sa halip na mga dagang nakulong, sagot ni Alena. Ang kanyang gamata ay nanininga sa malamig na galit. Inilatak niya ang lumang blueprint ng bahay. Masyadong paranoid ang ama ko sa seguridad. May mga lihim na kwarto at daanan ang bahay na ito na wala sa opisyal na plano. Sabay silang kumilos. Ilang minuto lang ang meron sila. Binuksan ni Alena ang isang lihim na daanan sa likod ng isang lumang estante ng libro habang ginawang barikade ang lumang kasangkapan sa mga bintana at pinto. Si Mateo naman ay pabalik-balik sa kusina at garahe, nagahalong malalakas na panlinis pataba at asukal para gumawa nga improvised na Molotov cocktail at smoke bomb nga teknik na natutunan niya para mabuhay sa teritoryo nga awe. Ang bahay bakasyonan ay mabilis na nagbago mula sa isang mapayapang luga na mga alaala tungo sa isang kuta na punong nga nakamamatay na patibong. Isang matinis na tuno ang narinian na basa ang salamin ngang bintana, isang bala ang dumaan malapit sa piski ni Alena, isang sniper. Ganun nagsimula ang laban. Sunod-sunod na putok mula sa mga baril na may silensa ang umalingaw mula sa lahat ng direksyon sa gubat. Dosa-dosa ng mga mersenaryo nga, bakunawa ang lumitaw na parang multo at pinaulanan ng bala ang bahay. Ang lumang pader na kahoy ay napunit na parang papel. Sa itas, umakit sina Mateo at Alena sa hagdan. Ang unang palapa ay lubusan ng lantad. Gumanti silang ang putok mula sa masiwang ng bintana sa ikalawang palapa. Ngunit ang kanilang dalawang baril ay hindi ubra sa dosa-dosa ng automatikong armas. Ito ay isang digmaan ng pakaubos at ang oras ay malinaw na nasa paning ng kaaway. Smoke bomb! Siga ni Mateo. Sinindihan niya ang gawa niyang smoke bomb at inihagis sa unang palapak. Mabilis na napuno ng makapal at masangsang na uso ang bahay na humarang sa paningin ng mga kaaway. Ang layunin nila ay hindi para hulihin tayo ng buhay, kundi sirain ang data chip at burahin ang lahat ng ebidensya. Sabi ni Alena habang humihingal. Maaring sunugin nila ang bahay. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi. Isang malakas na paksabog ang yumanik sa may pintuan. Sinusubukan nilang pasabugin ang pinto para makapasok. Sa gitnang usok, nagsimulang makita ang nga anino nga mersenaryong nakasuot ng gasmas. Kailangan kong bumili ng oras. Kinuha ni Mateo ang mahuling Molotov cocktail. Ako ang akit sa kanila. Tapusin mo ang back-up ngang data at tumakas kagamit ang lihim na daanan. Utos yan. Huwag kang makbiro. Lalaban tayong makasama. Mamamatay tayong makasama. Hinawakan ni Alena ang kanyang braso. Hindi ito kamatayan na walang saysay. Kailangan may isang makaligtas para ipaalam ang katotohanan. Mabuhay ka. Para na rin sa ama mo. Ang tingin ni Mateo ay matigas na parang bakal. Tinanggal niya ang kamay ni Alena at tumakbo pababang nga hagdan. Inihagis niya ang Molotov cocktail sa unang palapag at ang apoy ay mabilis na kumalat at nilamon ang pumapasok na mersenaryo. Sa gitna ng mga sigaw at pakakagulo, tumakbo siya sa kabilang direksyon para iligaw ang makalaban. Pinigilan ni Alena ang kanyang galuha at sinimulan ang data transfer sa laptop. Napakabagal ng transfer sa satellite connection. Bawat segundo ay parang walang hanggan. At sa sandaling iyon, mula sa kabilang pampanglawa, isang hindi inaasahang putukan ang narinig. Isang ikatlong puwersa ang sumalakay sa gilid ng mersenaryong nakapalibot sa bahay. Nakagulo ang mga tauhan ng bakunawa. Mula sa communication device ni Alena, isang pamilya na boses ang narinig, si General Santos. Kapitan Rodriguez, naririnig mo ba ako? Bibigyan ko kayo nga oras? Tumakas kayo agad patungo sa lawa? General, bakit? Matagal kong kaibigan ang iyong ama. Hindi ko mapapatawad ang mapumatay sa kanya. At ako mismo, hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim nila. Ito ang huli kong pagbabayad puri. Sige na, ipadala mo ang mahalimaw na yan sa impyerno. Habang nasa ilalim ngang pagbabantay ngang bakunawa, lihim na tinipon ni General Santos ang ilang tapat na tauhan at sumugot dito. Ito ay isang malinaw na suicide mission. Ngunit para ipagtanggol ang kanyang karangalan, malugot niyang pinili ang kamatayan. Sa labas, isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng nga tauhan ni General Santos at ng mga mersenaryo ng bakunawa. Hindi sinayang ni Mateo ang pagkakataong ito.
Tumakbo siya pabalik kay Alena at hinila ang kanyang braso. Tara na! Ngayon na! Halos kasabay nito, natapos ang data transfer. Kinuha ni Alena ang laptop at sumunod kay Mateo sa lihim na daanan. Ang daanan ay patungo sa isang lumang boathouse sa tabing lawa. Paglabas nila, ang gubat sa likuran nila ay nagliliyap na sa apoy at putukan. Ang oras na ibinigay sa kanila ngang buhay ni General Santos at ng kanyang nga tauhan. Pinaandar nila ang isang lumang motorboat. Umugong ito at mabilis na dumausdo sa ibabaw ng lawa. Nang makarating sila sa gitnang lawa, isang dambuhalang pagsabog ang naganap at ang bahay na kanilang pinanggalingan ay nilamon ng apoy. Pinasabog ito ang bakunawa para burahin ang lahat ng ebidensya. Tulala na pinanot ni Alena ang nasusuno niyang tahanan, ang lugar kung saan natutulo ang kanyang maalaala. Sa apoy na iyon, namatay si General Santos at ang kanyang matauhan. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Tahimik na pinabilis ni Mateo ang bangka. Nakaligtas sila, ngunit hindi ito isang tagumpay. Napakarami nilang nawala. Habang tumatakbo sa ibabaw ng lawa na nababalutan ng makapal na hamog, kinalikuran nila ang apoy. Ang natitira na lang sa kanila ay ang data chip at isang nag-alap na paghihiganti. Hindi na sila mga takas. Sila na ngayon ang magiging tagahatol. Ang makapal na hamog sa lawa ay nakatulong sa kanilang pagtakas, ngunit kasabay nito ay sumisimulo sa kanilang madilim na hinaharap. Sa loop ng 2 araw, naglakbay sina Mateo at Alena patimok sa pamamagitan ng lawa at mga ilog. Nang maubusan ng gasolina, iniwan nila ang bangka sa isang maliit at tahimik na bayan. Kailangan nilang magpasya kung paano gagamitin ang oras na ibinigay sa kanila ng buhay ni General Santos. Kumuha silang isang mumurahing kwarto sa motel at sa unang pagkakataon ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit hindi ito payapang tulog. Napanaginipan ni Alena ang nasusuno na bahay at ang huling tawa ni General Santos. Napanaginipan ni Mateo ang huling video ng kanyang ama. Pareho silang may parehong sugat at galit. Kinabukasan, sa katahimikan ng kwarto, unang nagsalita si Alena. Kailangan natin ang backup file ang data na ipinadala ko. Sira na ang laptop. Na-backup ko na, kinuha ni Mateo ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Palagi siyang handa sa pinakamasamang sitwasyon. Ngayon, tayo naman ang mga ngaso. Ang tingin ni Alena ay lalong naging malamig dahil sa mga bangungot. Hindi na tayo matatago o tatakas. Hahanapin natin ang puso ang bakunawa at dudurugin natin sila. Ngunit paano? Ang pinuno ng bakunawa ay isang multo na walang pangalan o mukha. Kailangan natin ng tulong, sabi ni Mateo. May kilala akong isang tao na alam kung paano hulihin ang matunay na multo na hindi kayang hanapin ng militar. Ang tinutukoy niya ay si Hermes, isang kasabayan niya sa Navsocom at isang hanyong heka. Matapos umalis sa serbisyo, naglaho siya sa kadiliman ng cyberspace at naging isang alamat. Ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay isang malaking panganib. Ginamit ni Mateo ang isang lumang paraan. Gamit ang isang pampublikong computer sa library, dumaan siya sa maraming proxy server at naiwan ang isang naka-encrypt na mensahe sa isang forum sa dark web. Ang ngapakpak ni Aguila ay bali. Umiyak si Bakunawa. Ito ay isang signal na si Hermes lang ang makakadekode. Pagkatapos nun, kailangan na lang nilang maghintay. Muli silang kumilos na parang mga multo, palipat-lipat ng lungsod. Sa panahong iyon, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa pagitan nila. Nakita nila ang pinakamahina at pinakamalakas na bersyon ng isa't isa. Hindi na sila basta magkaparehas sa misyon. Sila na ang tanging nakakaunawa sa sugat at galit ng bawat isa. Isang gabi, sa isa na namang motel, nagising si Alena na sumisigaw mula sa isang masamang panaginip. Tahimik na lumapit si Mateo at inakbayan siya. Isinupsop ni Alena ang kanyang mukha sa dibdib ni Mateo at umiyak na parang bata. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako na pumilit sa baril na iyon. Hindi, mariing pinutol ni Mateo ang kanyang sinasabi. Ang digmaang ito ay nagsimula bago pa tayo ipanganak. Kung wala tayo, ang katotohanan ay mananatiling nakalibing mapakailanman. Ito ang ating tadhana. Ang kanyang boses ay may lalim na nagpakalma sa naguguluhang isip ni Alena. Itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan siya. Sa pagod niyang mukha, ang malalim niyang mata ay sumasalamin sa kanya. Sa sandaling iyon, napaktanto niyang malakas ang pagkaakit niya sa lalaking ito. Hindi niya namalayan. Idinampi na niya ang kanyang ngalabi sa ngalabi nito. Hindi ito isang madamdaming halik,
Ito ay isang tahimik na panunumpa na patunayan ang pag-iral ngang isa't isa at harapin ang gadarating na paghihirap ng makasama. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay sumagot si Hermes. Buhay ka papalagago ka? Alam mo bang ilang safe house ko ang nasunog dahil sa pinagagawa mo? Ibinigay sa kanya ni Mateo ang naka-encrypt na kopya ng data. Mula dun, nagsimula ang isang hindi nakikitang digmaan. Sinimulan ni Hermes na sirain ang firewall ng Bakunawa habang ang cyber unit ng Bakunawa ay baliw na hinahanap ang kanyang bakas. Nahanap ko na sila. Matapos ang ilang araw, nagpadala si Hermes ng isang mahalagang impormasyon. Ang pinunong Bakunawa ay hindi isang multo. Siya ay isang taong napakatanya kaya't walang naginala. Si Ricardo Soliman, ang chairman ng pinakamalaking defense contractor sa mundo, ang Soliman Dynamics. Kikilos na siya, patuloy ngang mensahe ni Hermes. Sa loob ng 3 araw, magdaraos siya ng isang lihim na party sa pinakamataas na palapa ng kanyang headquarters sa Bonifacio Global City. Plano niyang ipakita at ibenta ang huling bersyon ng assassination system ng Bakunawa sa mga arms dealer at terorista. Ito na ang kanilang tanging pagkakataon. Kailangan nilang makapasok sa gusaling iyon na parang isang kuta at sa mismong sandali na ipakita ni Ricardo Soliman ang sistema, ilantad ang lahat ng katotohanan sa mundo. Ano ang sansa nating magtagumpay? Tanong ni Alena. Halos 0. Pero kung hindi 0, sulit na subukan, di ba? Sa unang pagkakataon, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mateo. Hindi na sila tumatakas. Naghahanda na silang mangaso. Ang target ay hindi na isang multo, kundi isang tunay na tao, si Ricardo Soliman. Sumakay sila sa isang bus patungong Maynila. Sa dilim na dumaraan sa bintana, sinimulan nilang buuin ang plano para sa huling laban. Sa kanilang magkamay ngayon, kasama ang init ng isa't isa, ay ang pinakamalakas na sandata. Ang katotohanan na kayang baguhin ang mundo. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay kumikinang na parang mga hiyas. Ang Soliman Tower, na nangingibabaw sa sentrong lungsod, ay isang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Sa Sky Lounge sa pinakamataas na palapag, kasalukuyang nagaganap ang lihim na party ni Ricardo Soliman. Sa gitna ng magarbong paktitipon, isang maasawa ang pumasok. Si Alena, na nakasuot ng isang sedan na damit, ay nakakasilaw na parang isang artista. Si Mateo naman, sa kanyang perpektong tuxedo, ay mukhang isang batang tagapakmana ng isang mayaman na pamilya. Perpekto ang peking ID at imbitasyon na ginawa ni Hermes. Ngunit sa ilalim ng kanilang magarbong panlabas, ang kanilang manerbiyos ay parang alambreng malapit ng maputol. Ang target ay ang Centro Surfer Room, sa itaas mismo ng party. Bulong ni Mateo habang inaabayan si Alena, na napapanggap na sumasayaw. Ako ang papasok doon para ihanda ang data transfer. Ikaw ang kumuha nga. Atensyon ni Soliman. Hindi magiging masaya kung atensyon lang niya ang kukunin ko. Malamig na kumislap ang nga mata ni Alena. Bibigyan ko siya ng isang sayaw na hinding-hindi niya malilimutan. Nagsimula na ang operasyon. Mabilis na nakuha ni Alena ang atensyon ng lahat sa kanyang kumpiyansa at talino. Sadyang kinausap niya ang makilalang tao para natural na mapunta sa paningin ni Ricardo Soliman. Gaya ang inaasahan, nagpakita ang interes si Soliman sa maganda at misteryosong babae. Ngayon lang ako nakakita ang ganitong kagandahan. Nasisiyahan ka ba sa party? Ang boses niya ay matamis na parang pulot, ngunit ang kanyang nga mata ay malamig na parang ahas. Medyo nakakabagot kung ikukumpara sa reputasyon ninyo, Ginoong Soliman, sagot ni Alena na may mapanghamong ngiti. Habang nagsisimula ang kanilang palitan ng masalita, lumabas si Mateo sa party at umakyat sa hagdanan ng emergency. Puno nga laser at sensor ang pasilyo, ngunit wala itong silbi sa kanyang nga kasanayan sa paglusok. Nakarating siya sa harap ng server room. Ang problema ay ang security system na nangangailangan ng sabay na fingerprint at iris scan. Hermes, bigyan mo ako ang 5 segundo, bulong niya sa kanyang earphone. Ilang sandali pa? Isang bahagyang error ang naganap sa buong security system ng gusali at pansamantalang nag-unlock ang pinto. Sinyo ni Mateo ang pagkakataon at pumasok sa loop. Agad niyang natakpuan ang main server ng Bakunawa system at pinatakbo ang virus na inihanda ni Hermes. Handa na ang lahat. Sa sandaling simulan ni Soliman ang demonstrasyon, isang pindot na lang at lahat ay malalantad. Nang paalis na siya, isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Hanggang diyan ka na lang multo. Lumabas ang isang malaking lalaki mula sa dilim. Siya ang field commander ng Bakunawa na humabol sa kanila sa paggawaan at sa bahay sa lawa.
Dahil sayo, naubos ang ngatawhan ko. Dito ka na magtatapos. Nagsimula ang huling laban ng dalawang lalaki. Isang brutal at marahas na labanan sa loob ng masikip na server room. Samantala, sa party, sa wakas ay umaiyat na si Ricardo Soliman sa entablado na simula siyang magsalita tungkol sa hinaharap ng assassination system. Tiningnan ni Alena ang oras, kinakabahan, siguradong may nangyari kay Mateo. Sa server room, duguan at hirap na, sa wakas ay natalo ni Mateo ang kalaban, ngunit malubarin ang kanyang mga sugat. Pasuray-suray siyang lumapit sa main server at gamit ang nanginginik na kamay, pinindot ang transfer button. Sa sandaling iyon, ang lahat ng malalaking screen sa party at sa mga pangunahing news channel at internet broadcast sa buong mundo ay biglang nagbago. Sa halip na ang kumpiyansang mukha ni Soliman, ang nga video nga ilegal na pakpatay at mga lihim na dokumento ngang bakunawa ang nagsimulang dumaloy, at sa huli, ang nga huling testimonya ni na Dr. Manuel de la Cruz at General Douglas Rodriguez. Naggagulo ang party. Nagdakbuhan ang nga bisita na parang nga daga. Ang mukha ni Ricardo Soliman ay punong galit. Hinanap niya si Alena na siyang may pakanang nga lahat at ginawa siyang hostage. Huwag kayong kikilos o babaliin ko ang lig ng babaeng ito. Ginamit niya si Alena bilang panangga patungo sa rooftop terrace. Nang tatawag na sana siya ng helicopter, humarang sa kanila ang duguan na si Mateo. Tapos na ang laro, Soliman. Hindi na tagal ang kanilang pagharap. Kinagat ni Alena ang braso ni Soliman at sa kanyang pakabigla ay nakawala siya. Nang babarilin sana siya ni Soliman, sumugo si Mateo para pigilan siya. Nabasak ang salamin ng terase at ang dalawang lalaki ay lumipat sa ere. Huwag! Ang sigaw ni Alena ay umaling-onggaw sa gabi. Sa kanyang pagkahulog, nagawang kumapit ni Mateo sa isang sirang bakal. Ngunit si Ricardo Soliman, na sumisigaw, ay naglaho sa daan-daang metrong taas patungo sa ilalim ng siyudad. Mula sa ibaba, ang tunog nga sirena ng pulis at special forces ay pumunit sa gabi. Ginamit ni Mateo ang kanyang huling lakas para makaayat pabalik. Tumakbo si Alena at niyakap siya. Nagtagumpay sila. Kahit duguan at maraming nawala, sa wakas ay napahinto nila ang puso ang kasamaan. Sa harap ng maningning na tanawin ng gabi sa siyudad, niyakap nila ang isa't isa at tinanggap ang pagtatapos ng napakahabang gabi. Ang sirena ay parang koromula sa impyerno. Ang rooftop terrace ng Soliman Tower ay isang tanawin ng basak na salamin, dugo, at amoy ng pulbura. Sa gitna nito, makasandal sina Mateo at Alena, humihingal. Dumating ang SWAT team, ngunit sa halip na ituto ang kanilang baril, natigilan sila sa nakita. Isang lalaking nakasuot ng duguan at punit na tuksedo at isang babaeng may punit na damit. Masyado silang pagod para maging terorista. Ang kanilang mata ay puno ng kalungkutan, hindi ng tagumpay. Isang babaeng nakaitim na suit ang lumapit sa kanila. Ginoong Mateo de la Cruz, Captain Alena Rodriguez, sabi ni Director Elizabeth Velez, ang bagong pinuno ang National Security Council. Tapos na ang mahabang gabi ninyo? Mula ngayon, poprotektahan na kayo ng gobyerno? Ang mga salitang iyon ay parang mahika na pumutol sa huling hiblang ng tensyon. Bumaksa si Mateo at napaupo si Alena sa tabi niya. Inilagay sila sa mga stretcher. Habang nasa helikopter patungong ospital, pinanot nila ang ilaw ng siyudad na lumiliit sa malayo. Tahimik nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Matapos ang gabing punong kamatayan at pagkakanulo, sa wakas ay lumilipat na sila patungo sa bukang liwewe. Lumipas ang ilang araw. Nagising sila sa isang VIP room ng isang military hospital, mahigpit na binabantayan, dumaan si Mateo sa ilang operasyon. Mas magaan ang sugat ni Alena, ngunit mas malalim ang sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi siya umalis sa tabi ni Mateo kahit sandali. Sa TV, ang iskandalo na tinawag na Soliman Gate ay laman ng balita araw-araw. Nang malantat ang katotohanan, nagimbal at nagalit ang buong mundo. Maraming makapangyarihang tao sa politika, militar at negosyo ang inaresto. Ang imperyong kasamaan ay gumuho. Tinawag ng gabayan ni sina Mateo at Alena, ngunit nanatiling lihim ang kanilang pagkakakilanlan. Isang hapon, nagising si Mateo at nakitang natutulog si Alena sa tabi niya habang hawak ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Nagising ito. Gising ka na pala? Paus ang kanyang boses. Ngunit puno ang ginhawa. Ikaw, dapat kang matulog. Paano ako makakatulog kung nandiyan ka? Nakatinginan sila. Sa kanilang mga mata, may isang malalim na pagunawa at pagmamahal na hindi na kailangan ng salita. Dumating si Director Velez pagkaraan ng ilang araw.
Formal ang kinilala ang kanilang nga nagawa, iginawa sa kanila ang pinakamataas na parangangang Pilipinas at Amerika. Ang hindi magandang rekord ni Mateo ay binura at ang kanyang ama ay kinilala bilang isang pambansang bayani ng agham. Si General Rodriguez ay muling inimbestigahan at inilibing bilang isang bayani sa libingan ng bayani. May alo ako sa inyo, sabi ni Director Velez. Ipinakita niya sa kanila ang plano para sa isang bagong Joint Special Forces Unit para labanan ang magabanta tulad ng Bakunawa na may codename na Griffon. Gusto naming kayo ang gamamuno dito. Ito ay isang alok na mahirap tanggihan. Ngunit nakatinginan sina Mateo at Alena at bahagyang ngumiti. Salamat po, pero tatanggihan po namin. Mariing sabi ni Alena. Hindi kami lumaban para magsimula ng bagong digmaan. Lumaban kami para mabawi ang aming buhay. Tapos na po ang aming giyera, duktong ni Mateo. Gusto na lang po naming umuwi. Iginagalang ni Director Velez ang kanilang desisyon. Pagkalipas ng ilang linggo, tahimik silang pinalabas ng ospital. Ang una nilang pinuntahan ay ang libingan ng mabayani. Sa tabing ang pangalan ni General Douglas Rodriguez, nalagay si Mateo ang isang maliit na plaque na may larawan ng kanyang ama. Makaiba man ang lahi, ang dalawang dakilang ama na lumaban para sa isang paniniwala ay sa wakas makasama ng nagpapahinga. Hindi sila bumalik sa mga lugar na may masasamang alaala. Sa halip, nakahanap sila ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na baybayin sa Zambales. Dahan-dahan, silang bumalik sa normal na buhay. Inayos ni Mateo ang isang lumang bangka at pumalaot. Si Alena ay nagsimula ng isang maliit na hardin, hindi na sila humawa ng baril. Sa halip, hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Isang dapit hapon, habang pinipintura ang kulay pula ang langit, pabirong sinabi ni Alena, kung isipin, nanalo ako sa pustahan natin, di ba? Pero hindi ko pa nakukuha ang isang gabi ko. Hinila siya ni Mateo sa kanyang ngabisi at marahang ngumiti. Hindi isang gabi ang gusto ko, kundi ang buong buhay mo. Ang pustahang iyon ay ang pinakamalaking sugal ng buhay ko para lang makuha ang atensyon mo. Mukhang naktagumpay ka naman, eking multo. Marahan silang nahalikan sa ilalim ng papalubo na araw. Ang hininga ni Bakunawa, ang sandatang nagdulot ng pihati, ay kabalintunaan na nakdala sa kanilang kaligtasan sa isa-isa. Tinunaw nila ang isang natitirang piraso nito at ginawang dalawang simpleng singsing. Isang alaala ng nakaraan at isang panunumpa para sa hinaharap. Ang tunog ng alon ay parang isang oyayi. Ang kanilang mahabang kwento, na nagsimula sa paghama at pagmamataas at namulala sa gitna ng kamatayan, ay tahimik na natunaw sa isang perpektong kaligayahan. Isang bagong bukang liwewe ang malapit ng sumikat para sa kanila. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, mangyaring mag-subscribe at I like ito.